Hello Doraemons! Welcome back sa study vlog namin! Today, aaralin natin ang critical pathway. Kasi exam season na. Gusto ko talagang makapasa eh. Kasama ko nga pala ngayon si Shizuka, si Suneo, at si Doraemon. At wala pa kaming alam. Parang brain ko, 404 not found. Akala ko pathway lang siya. May daanan, tapos may stoplight. Ay, naman pa rin talaga, Nobita. Pero huwag kayo magpanik. Tutulungan ko kayo. Gamit ang gadget na... Ito ang kahiwagang future viewer gadget! Dito makikita natin ang future ng isa sa inyo. Malay mo mapaliwanag niya kung ano nga ba talaga ang critical pathway. Teka, familiar tong memory ko na. Nag-time travel ba ako? Shizuka, anong nangyari sa'yo? Parang multiversal lang. Ang galing naman. Mukhang doktor talaga yung future ni Shizuka. Ano kaya itsura ng future ko? Ay, Shizuka, nag-review pala sila para sa exam. Pwede niyo bang i-explain kung ano ang critical pathway? Ang critical pathway ay isang structured plan sa patient care. It involves assessing, planning, implementing, and evaluating para mas organize at ma-achieve ang expected outcomes. Madalas namin ginagamit ito sa healthcare settings. Step by step pala yun. At merong timeline. Nakakagulat pa din na makita yung sarili ko, no? Eh, ano naman yung components of critical pathway? Ito yung mga components ng critical pathway. Una, yung sa timeline. So, ibig sabihin, may schedule kung kailan gagawin ang care, and then the second is the categories of care or activities and their interventions. Mga gagawin ng healthcare teams katulad ng pagbibigay ng gamot, monitoring, and procedures. And then third is the intermediate and long-term outcome criteria. Then the last one, the fourth, is the variance record to allow deviations to be documented and analyzed. Dito nilalagay kung may hindi nasunod at kung bakit. So, pag may mali, recorded agad? Yes, para ma-improve ang care. Ang ganda ko pa rin kahit tumanda ako, no? Nakakabilib naman ako. Paano naman kaya ito ginagamit? Ginagamit ang critical pathway para ma-standardize ang care, matrack ang patient progress, maiwasan ang delays, at ma-improve yung quality. Oo, alam niyo na. Bawal ang tamad dito. Paano naman kaya ito ginagawa? Ito ang clinical pathway development. Ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-handle ng patient. Kaya panoodin niyo yung video, ha? First, select a topic. Dito, pipili ka ng kondisyon or case na need mong i-focus. For example, is diabetes mellitus. Then, select a team. Ito ay collaborative healthcare team including doctors, nurses, therapists, and nutritionists. Then, evaluate the current process of care. Alamin kung effective yung current management. Then, evaluate medical evidence and external practices. Gamitin ang research at best practices. Fifth, determine the critical pathway format. Ayusin mo kung paano mo ipe-present. For example, into flowchart or etc. Then, document and analyze the variance. I-record at pag-aralan ang deviations. Grabe! Mas organized pa to kasi sa buhay ko. Pero nakakatuwa naman na makitang passionate tayo sa trabaho natin. Naiintindihan niyo na ba, Lita? Na ang critical pathway ay may components, structured at may tamang developmental process. Oo, para safe and efficient ang patient care. Guys! Nawala ako! 1/4, 1/2 na lang yung future ko! Sana makapasa tayo ng exam. Teka, malapit na tayo mag-time ah. May quiz pa tayo mamaya sa nursing informatics. Sa mga Doraemon fans namin dyan, time to go na. Nandyan na kasi si Ma'am. Thank you for watching. See you next time. Like, share, and subscribe. Bye-bye!